Mismong si Ombudsman Conchita Carpio Morales ang humarap sa oral arguments ng Korte Suprema kaugnay ng legalidad ng pagpapatigil ng Court of Appeals sa suspension order laban kay Makati Mayor Junjun Binay. Ayon kay Morales, hindi nila magagawa ng maayos ang investigasyon kung pinipigilan ang suspensyon kay Mayor Binay. May mga dokumento pa raw kasi silang kailangan na nasa pangangalaga pa rin ng local government. Live mula sa Baguio City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, kahit hindi kinakailangan, dumalo mismo si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa oral arguments ng Korte Suprema ngayong hapon kaugnay dun sa legalidad ng injunction order na ibinaba ng Court of Appeals sa suspensyon naman nitong si Makati Mayor Junjun Binay. Giit ng Ombudsman sa mga dati niyang kasamahan sa Korte Suprema, walang kapangyarihan ang Court of Appeals na pigilan sila sa kanilang isinasagawang investigasyon sa dating alkalde kaugnay sa umano'y kinasasangkutan nitong anomalya. We are going to Si defend Solicitor General Florian Hilbay ang tumatayong lead counsel ng Ombudsman pero ipinatawag din si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa podium para sumagot sa tanong ng mga mahistrado. Sa pagtatanong sa kanya ni Justice Presbitero Velasco Jr., sabi ni Morales hindi raw minadali ang paglalabas ng preventive suspension order laban kay Makati Mayor Junjun Binay. Binibigyang prioridad daw talaga ng Ombudsman ang mga high-profile case. Iginiit din ng Ombudsman na malakas ang evidence of guilt sa kasong direct bribery at grave misconduct laban kay Mayor Binay. Binanggit din ni Ombudsman Morales sa pagtatanong naman ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na hindi raw nila maisasagawa ng husto ang investigasyon kung pinipigilan ang suspensyon dahil may mga dokumentong nasa pangangalaga pa ng local government. Nilinaw din ni Morales na ang suspensyon ay sa aspeto lamang ng kasong administratibo at hindi sa kasong kriminal. Ayon kay Morales, wala raw politika sa pag-i-issue ng suspensyon. Kumpiyansa ang ombudsman na may bentahe sila sa kaso. We believe that we have the edge over the other party because our actions are based on law and on the facts of the case. Well, I hope it's not going to be adverse to us because otherwise it's going to create a floodgate for some respondents to be always assailing the moves of the Ombudsman. Bagamat mahirap daw basahin ang mga pahayag ng mga hukom, kumpiyansa naman ang kampo ni Binay na may laban sila sa kaso. Ilang taon na simula nung nilikha ang ombudsman na nagkaroon na ng mga kaso na ang ombudsman inisyuhan ng TRO ng Court of Appeals. At yun kinatigan ng Supreme Court. Wala namang batayan kasi yan eh. Una-una sabihin nila, ano ba yung hindi namin ibinibigay? Wala naman eh. For all this time, pag nagsusupina duces tecum ang Senado, natatanggap nila. So hopefully by next week, makapag-presenta naman kami ng posisyon namin at mapakita naman namin na tama yung remedy, tama yung legal recourse na ginawa ng kapatid ko na pumunta ho kami sa Court of Appeals at nire-recognize namin yung jurisdiction ng Court of Appeals. Jessica, matapos ang mahigit 3 oras ay in-adjourn na ni Chief Justice Sereno ang oral arguments. Magpapatuloy ang oral arguments sa susunod na Martes pag nag-reconvene na itong mga hukom para dinggin naman ang panig ng kampo ni Binay at pati na rin ng Court of Appeals. Jessica? Mariz, liwanagin lang natin yung timeline kasi may kaso yung Makati, sinuspinde ng Ombudsman si Mayor Binay. Ang mga Binay pumunta sa Court of Appeals, nakakuha sila ng TRO, and then eventually nakakuha rin sila ng writ of preliminary injunction. Ngayon, ang Ombudsman, backed up by the other departments of government, no, like the ILG and DOJ, ang sinusulong nila ay magkaroon ng oral arguments o mapunta ang diskusyon tungkol sa kaso sa Supreme Court na yun ang nangyayari ngayon. Yes, Jessica, nagsimula yan nung nagkaroon ng different interpretations dahil ang ombudsman at nagpalabas ng 6-month preventive suspension order para kay Mayor Junjun Binay. Ito ay isinilbi ng DILG. Sa parehong araw na yon ay inilabas naman ng Court of Appeals yung temporary restraining order na nagpapahiwatig na dapat ay manatili sa status quo. Pero iba yung interpretasyon dito ng
ombudsman dahil ang sinasabi nila moot and academic na raw itong TRO na ito dahil in the first place na isilbi na ang suspension order. Pangalawa na ipanumpa na itong si Vice Mayor Romulo Peña bilang acting mayor. So doon nagkaroon ng kalituhan at pagkatapos niyan ay after a few days or I think more than a week, nagpalabas naman itong Court of Appeals ng writ of preliminary injunction. So in a way, nawala na yung temporary restraining order at pinalawig na nito yung 60 days instead na 60 days na TRO ay indefinite na yung pinapatibay nitong pagpapigil doon sa suspension order ng ombudsman hanggat walang finality yung kanilang pagdinig doon sa petition for certiorari ng kampo ni Binay. So dahil dito nananatili yung writ of preliminary injunction pero ang ombudsman ayaw nilang kumbaga igalang yung Court of Appeals dahil sinasabi nila na walang authority ang Court of Appeals over the Ombudsman. So ang Ombudsman, dumiretso na ito sa Korte Suprema at meron silang petition for temporary restraining order at yesterday lang nalaman natin, Jessica, ay nagpadala rin ito, nag-file ito ng supplemental petition for injunction para magkaroon ng oral arguments kaugnay nga dito sa isyong ito, Jessica. At kumbaga hinihiling nila sa Korte Suprema bilang final arbiter na ito na ang magdesisyon kaugnay dito sa different interpretations ng Ombudsman at ng Court of Appeals, Jessica. So dun sa oral arguments kanina, Maris, ang naging sentro ba ay yung procedural kung or the technical side of it, kung alin ang mas mananaig, or did it have more to do tungkol sa, the essential facts about the case in question? Alam mo, Jessica, lahat ng bagay na yan, yung aspeto ng procedure, yung aspeto ng technical, yung legality, lahat yan natanong kasi lahat ng present na hukom doon, 12 sila, including the Chief Justice na si Chief Justice Sereno, lahat sila ay nagtanong. So lahat ng bagay ay kumbaga nausisa pagdating sa yung condonation policy, pagdating dun sa policy ng yung nire-raise nila na Section 14 kung saan sinasabi ng ombudsman na walang korte ang maaaring mag-issue ng injunction o ng kautusan para pigilan ang isinasagawa nilang investigasyon maliban na lang kung may prima facie evidence na magpapatunay na walang jurisdiksyon ang ombudsman dun sa isinasagawang investigasyon na yon. Yung lahat ng bagay na yon ay nausisa dahil napakaraming mga questions na ni-raise ng bawat isa sa mga hukom na ito, Jessica. Itong mga aligasyon ngayon na di umano may bayad yung nakuhang TRO ng mga Binay, ibig sabihin may nasuhulan di umano silang mga mahistrado katulad ng aligasyon ni Senator Trillanes. Yun ba parte o kasali dyan sa oral arguments o natanong ba yun, Maris? Jessica, hindi talaga siya kasali doon sa oral arguments, bagamat si Justice Marvic Leonin ay bahagyang na-touch niya yon or nabanggit niya nang sinabi niya na talagang napakahirap ng kasong ito. In the first place, merong political aspect yung kasong pinag-uusapan dito. At pangalawa, yung mga allegations daw of suhulan or TRO for sale ay kumbaga napakadaling sabihin pero napakahirap daw patunayan. So, doon sa mga salita o mga katagang nung binanggit niyang yon, somehow na-touch yung alleged bribery pero hindi talaga yon tinackle ng mga hukom. Although, nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na tanungin itong si Attorney Te, nung nagkaroon ng press con prior to the oral arguments, bagamat hindi siya nagbigay ng komento dahil hindi raw siya authorized to speak on the matter, ang sinasabi raw niya, alam or aware ang Korte Suprema
especially si Chief Justice, kaugnay dun sa mga allegations of bribery ng ilang mga court officials, at ito raw ay ginagawa ng investigasyon pero hindi na sila nagbigay ng karagdagang pangpahayag kaugnay sa isyong ito. At kailangan daw sana ay mapatunayan ito ng mga taong nagbibigay ng mga allegations na ganito, Jessica. Okay. I'm sure may mga nagtatanong na naman, Maris, bagamat mayat-maya naman binabanggit natin ito. Bakit nasa Baguio ang mga justices ng Supreme Court? Bakit diyan nagkakaroon ng oral arguments? Jessica, kasi every year dito na talaga ay dinadaos ng Korte Suprema yung kanilang summer session. Hindi lamang yung oral arguments na tungkol dito sa petition ng Ombudsman versus the Binays and the Court of Appeals. Ang kanilang tinatakil dito, lahat ng mga bagay na kailangan nilang pag-usapan ay pinag-uusapan nila sa loob ng 3 linggo. Nagsimula ito noong April 6 at magtatapos pa hanggang next week itong summer session na ito. At nagkataon lamang na dito na isinabay yung oral arguments ng petisyon nga ng Ombudsman laban sa mga Binay at ng Court of Appeals, Jessica. At taon-taon, nagsasagawa sila niyan sa Baguio. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.